Nilahat mo na, kuya. Solid ka. Lupit ni kuya, nilahat na. Pag ganun. Grabe, ngayon lang ginawa sa sakyan ko yan, Kadalasan harapan lang. Paano yun, kuya? Merong sunroof. Joke lang. Hello guys, it's day 3 ng preparation para sa track day natin this coming week. Ito si Brin ngayon, naka-jack stand siya ng 4. Mag-unboxing muna tayo ng mga parts na in-order natin kasi wala tayong makitang, for example, wala tayong makitang tie rod para sa Corolla Big Body. Kahit ikutin ko na yung parean. Bale, lahat ng to ay para kay Brin. Though yung iba pala dito ay degreaser to. Ito yung gagamitin ko munang oil para sa track day namin. Then, nandyan yung filter. Hindi ko alam kung ito ba yun. Halos lahat maintenance part siya. So, ang araw pala ngayon ay Sunday. Dapat matapos ko ng makabit lahat ng mga to para bukas magpa-wheel alignment na lang ako. Then, ready na for Tuesday na track day namin. Tapos, ito nga pala yung i-repair ko or rebuild. Re-recondition ko na twin pot para kay Brin. Doon napatanggal ko na yung piston niya kasi wala akong yung parang pressure tank or pang tanggal nun. Kaya dinala ko na lang siya sa Memtech. Then ito yung ipapa-resurface ko na big disc para din doon kay Brin. Bukod sa may degreaser ako, ito naman yung brake cleaner ko. Tapos may in-order din pala akong sets ng screwdriver, Philip, tsaka yung flat. Kasi wala pa nga pala ako nun. Tapos ito rin, nasira kasi yung extension ko dun sa 1/2 na ginagamit pang impact. Ito na yung pinakakailangan ko kay Brin, yung stub link para sa rear na wala akong nahanap sa parian kahit anong brand. Oh! Bagong set ng lug nuts. Ito naman yung DOT4 na brake fluid. Mas pwede siya sa high temp kapag DOT4. Ngayon, ikakabit ko lang itong mga pinagbibili natin. Yan, for example, itong stub link, di ba? Left and right na siya. Kasi next ko after nito, mag-change oil lang, then linis lang nung brake system niya, like yung i-overhaul ko lang yung piston ng caliper. Tapos last na gagawin ko yung pa-align ng toe, di ba, sa wheel sa harapan. Tapos mag-negative camber din ako ng front and rear. Tingnan niyo yung difference ng sira ng stub link versus dun sa brand new. So ito, ayan, nagagalaw nyo using yung daliri nyo lang, di ba? Ganun na siya ka-tear off. Unlike dito, sobrang tigas talaga. Kita nyo naman yung mga litid ko. Di ba yung muscle ko sa tigas, di ba? Ito naman ngayon ay i-rebuild ko lang or i-overhaul ko lang yung piston niya. Ito kasing mga pin guide niya, magabok na, pati ito yung tumutunog talaga nung kapag dinadrive ko si Brin. Isa sa mga tumutunog. So okay pa naman yung disc brake niya, yung brake pads. Tapos ko nang ma-change oil si Brin. Tapos ko na rin yung likod niya na ma-overhaul yung piston ng calipers niya sa likod. Tapos napalitan ko na rin yung stabilizer link. So ngayon ang gagawin ko na lang, ayusin ko yung mga camber bolt. Ine-negative camber ko na lang din.
ine-negative camber ko na lang siya. Isasagad ko para ma-achieve ko yung 2.5 degrees na camber. Hindi ko muna ibabalik yung mga wheels kasi puhugasan ko yung mga pangilalim niya. Gagamit ako ng pressure wash. Ang ikakabit ko ng wheels kasi ay yung RO1 ko na 17s. Tapos gagamitin ko rin yung Technocast na sa ngayon ay nakakabit kay Remy. Ito na kasi yung RO1 ko na brand new. Ayan. Nabili ko siya sa marketplace. Brand new tapos sobrang mura din. RO1 na 21545. Ayan, R17. So semi-slick siya. Matagal na akong nagamit ng RO1 sa 15s pa lang. Almost na tayo kay Brin. Konti na lang, ready na siya sa... Ang last na lang nagagawin ay yung toe alignment sa wheels. Kaya almost ready na si Brin ngayon. As you can see, gabi na naman. So ngayon, ang gagawin ko ay isaset ko lang yung camber alignment into negative. Ewan ko kung anong kalabasan niya ng magiging negative, pero ayun kasi yung dapat, yung preferred, recommended kapag magta-track, di ba? So, track setting tayo ngayon. Ito, yung dati kasing nakapwesto dito, hindi ko sure, pero kung ibe-base ko lang sa nakikita ko, para siyang naka-zero. Kung hindi man naka-0 degree, naka-positive camber siya. So, dito, sa nakikita kong setting, ayan. Ito, isaset ko lang to ng sagad doon para mag-negative siya. Kumbaga, kung ito yung alignment, magaganon lang siya. Ayun yung preferred kasi kapag magta-track setting. Kasi ang advantage ng pag negative camber, mas maganda siya sa cornering. 'Di ba? So ayun oh, kita nyo naman yung ngayon na lang ulit siguro siya nagalaw kaya sobrang higpit. Ito yung kinalabasan ng pag-a-adjust ko dito sa may mount. Kita nyo yung markings nitong dating bolt. Diyan yung dating setting niya na na-move siya. Sana nagkaroon siya ng changes dito. Sana malaki yung pinagbago niya. Hi guys, it's prep day 4 para sa track day natin bukas. Yung mga nakaraang progress ko nga pala. Nalinis ko na yung wheel well ng lahat na side. Napalitan ko na rin pala yung rack and Brin. Tapos nalinisan ko na rin yung wheel well. Na rebuild ko na rin at overhaul itong caliper sa harapan at sa likod. Ito rin oh, napalitan ko na. So yun lang naman yung mga major na ginawa ko. Tapos nag-change oil na rin ako para fresh yung langis kapag magta-track. It's a must kasi na nagche-change oil palagi kada truck daw. So ito rin, ani-repair ko yung naayos ko na yung kumakalog dito dahil wala ata na kasing grasa dito kaya kumakalog na. Nagra-rattle na yan kapag nagbe-brakes. Tapos ayun din, kinorek ko na rin yung dito na napalitan ko na yung stub link dito sa likodan. So ngayon naman, ngayong araw, ikakabit ko na tong Ceylan na RO1 21545. Natanggalan ni Kuya yung lumang tingga. Hindi na yan, Kuya. Yung gold lang yung i-wheel balance. Ito, papalitan lang ng goma. Okay guys, finally may gulong na si Brin. Ito nyo naman yung bago niyang gulong na RO1 21545 by Ceylan or Ceylon. Ngayon naman magpa-align tayo. Wow, naka-negative camber siya. Oh, wow, ba't ganun yung feeling? Ngayon, mabibinyagan si Brin. Sakto, umulan, buta hindi pa agad ako nag-car wash. Kung makikita nyo, tabingi yung manibela ko ngayon. Kasi panigurado na wala siya sa alignment. Simula nung nagpalit ako ng tie rod. Kailangan mapa-wheel alignment na agad siya kasi masasayang yung gomang binili natin. Pero iba yung feeling ngayon. Ayun, nag-gets ko na yung sinasabi ni Kuya Alex na may delay. Yung last time na tinest drive namin to, may delay kasi sa steering wheel. Ngayon, medyo mas nag-improve na siya. Antay lang muna. Akala ko ako na yung nakasalang. Hindi pa pala. Kaya, good afternoon. Alignment lang din? Alignment lang din. Yun o. Ayun yung inalign kanina. Pangkaro ata.
So, ang laki eh. 22 inches ata na ano yun. Nagpalit kasi ako ng tie rod at magta-truck bukas. Kaya naka-negative na siya. Tapos bagong gulong na rin. First time na angat ni Brin. Yan. At dahil first time na angat ni Brin sa akin, since napunta siya sa akin, ayan, silipin ko na rin yung loob. Gamitin ko na yung pagkakataon. Yan, silipin ko na rin yung ilalim ni Brin. Total, nakaangat na naman. Yan, walk through tayo ng pang-ilalim ni Brin. So, ito yung drift exhaust na pinagawa ni yung dating may-ari. Diba? So far, wala pa naman nakikitang mga tagas-tagas or mga leaks, mga butas. So, ito nga pala yung ilalim ni Brin. Ilalim ng engine bay ni Brin. Yun, jackpot. May nakita tayong tulo sa may transmission. Yeah, mukhang malakas-lakas ng tulo. Yun, lumabas na yung data kung anong condition niya. So, na-achieve natin yung halos 2.5 na camber dito sa negative 2.5 dito sa passenger side. Pero yung dito, medyo nabitin, 2.1 lang. Wala. Ay, camber kit sa ibabaw, sa strut mount. Naka-negative ko na siya eh. Kaya ni-negative ko talaga. Sinadya ko. Ang kailangan ko lang yung toe. Oo. Kasi naka-semi-slick na ubos siya. Pag Kuya? babanggar. Oo. Kaya naka-negative na. Parang yung Corona ko na isa. Hindi pantay yung camber, no? Sa unahan, okay lang. Sinagad ko na yun eh sa may tower. 2.3. Ayun pala. Pasok. Nice. Malaki yung ano mo. Yun. Ayun. Nakaganon. Gulong mo. Pike. Nakaganon na. Nakaganon pa. Pike. Ayun, natagpuan. 2.1 pala. Halos na-achieve ko yung camber na negative 2.5 degrees. Lalo na doon sa passenger side. Yung dito, medyo nabitin lang. Pero at least naka-camber na siya, di ba? Naka-negative camber. Tapos, itong dito naman sa toe, ayun, may kita nyo, naka 1 degree siya. Sobrang laki nung misalignment. Kaya kumakabig ako. Parehas nakapakanan, no, kuya? Ito yung toe. Which almost zero na siya. So, yung kabila na lang. Kasi ito namang red na yan, ayun yung camber. So, ito, yung ano to, yung nalimutan ko yung term dun eh, kung paharap or paligod. Pero pantay siya. Siyempre, di naman kasi ginalaw yan. Ayan guys, tapos na. Wala ko ng pangbayad. Tayo, magkano po sa alignment? 700. Tayo, huwag kayo magbabago ah. Since day 1, 700. Nagpa-align ako dito. Dito yan sa Apolega, sa may Parian.
Finally, tapos na si Brin. Tapos na yung prep day niya at ready na siya tomorrow. Ngayon, diretso tayo sa Petron para magparga naman ng Blaze. Our last agenda for today. Kuya, 2,000 Blaze. Maraming sir, linis ko. Aba, may free service pa. Yeah. Yun, nakalibre tayong ano kay kuya. Ang finisher. Ang panapos sa prep day ni Green. Petron Blaze ng malakas. Yeah. Sana umokay na yung Petron. I mean, sana kumasya na yung budget nating 2,000 para sa full day track sa BRC ni Green. Pag hindi, edi magpagasta lang ulit. Nilahat mo na kuya. Solid ka. Yup. Lupit ni kuya, nilahat na. Tapos, edi kailangan natin bigyan yan pag ganun. Grabe, ngayon lang ginawa sa sakyan ko yan ah. Kadalasan harapan lang. Paano yun kuya? Merong sunroof. Joke lang. Ayun guys, we're finally done sa pag-prep ni Brin para sa dadating na track day namin tomorrow, Tuesday. So ready na kami ni Brin. Kahit may problema sa axle or sa CV joint. Truck na eh. Tapos, mga kasama natin bukas, mga nakamiyata. Shout out sa Project Alex sa pagsama sa akin. Kasi testingin din namin si Brin. Sana maging pabor sa atin na panahon. Kasi ngayon, mambon ng slight lang. Buti na lang at nilinis ni Kuya yung salamin natin. All sides, panis, di ba? Kasi malimit, sa harap lang eh. Ewan ko, baka nakita niya kasi ako nagba-vlog. So, kasama na siya sa content. Matik yan. Thank you, Kuya Petron. Ang lupit mo kahit di mo kilala.